Samantala sa Amang Rodriguez naman nilaang ilan sa mga Rizal at mga biktima ang umana sila samantala ito patay lang puso ang desisyon ng mga biktima na nakuha ngayon at lari mula sa Marikina ipapatrol si Ron ngayon pinangalahat ang pinagkat dyan sa Amang Rodriguez. Ron? Sa mga biktima ng aksidente sa Tanay ang narito ngayon sa Amang Rodriguez Hospital. Seryoso ang kondisyon kaya kinakailangan ng mas mababago na gamit pang hospital para makuha ang kanilang mga injuries. Hindi yung employer ko kasi, ano na lang to perform tapos na yung process immediately. Isa-isang dumating ang mga biktima sa emergency room ng Amang Rodriguez. Isang biktima dumating na ulo ng benda ang ulo. Samantalang sugatan ang himayan na daw ang biktima Hindi lang basta kaya hindi ba pakalit o nakahanap na nag-aabang sa labas ng hospital. Hindi malaman ni Loredy ang gagawin. Ang makapirmang kasama ang kanyang sa mga na-aksidente. Meron pa kasi sa sawa. Isa lamang ang kapatid niyang si Mark Briones na nagtamo ng severe head injury. Ang anak naman ni Recto, nasa operating room na nang dumating siya. Hindi daw dapat niya papayagang sumama ang anak na si Rico. Pero nireform daw ito ng eskwelahan. Kaya hindi maka-absent ang anak niya. Panawagan ko na sa mga ng gusto na sa kanyang koridor na mabilis naman sila mag-pagpag ng tulong sa mga biktima. 5 pa sa mga dinala sa Amang Rodriguez ang kritikal ang kondisyon. Ang pinanigan po pa, isa na sa operating room ngayon, isa yung susunod po natin. Yung dalawa po ay ginagawa po namin ang ultrasound sa tuwid na titira natin po kailangan sa buksan. Isang lalaki po ay medyo nabasa po yung pagbuka. Isa po po yung medyo matawag at saka yung kanyang part na kanyang ay ina-isolate po ang mga Ang iba pa, ang abdominal injuries ang posibleng pinamo dahil sa aksidente. Nag-iskrap ka, tumama po yung parte ng iyong abdomen, meron po pwedeng sumabog yun. Pwede yung atay, pwede yung spray, pwede po yung mga bitukan ng pumagpapag. Yun ang pinatawag namin, intra-abdominal injuries. Pinunta alas 2 na hapon, isang babae, biktima ang pumanaw na hindi na kayanan ng estudyante ang injury na tinamo sa kanyang tiyan. Ikaw na matay na yung pwede sumama Ito naman sa mga biktima, ang pwede na raw po ang ngayong gabi. Ang problema din, ayon sa hospital, Hindi ko na tinawagan. ay hindi na ipagkakain sa kanila ang eskwelahan ng mga biktima. Ron, yung dalawang binabanggit mo na ngayon ay seryoso o kritikal na kondisyon. Ito yung binabanggit ng doktor kanina na nagkaroon ng malaking pisara sa kanyang skull, sa kanyang buho, at isa ito sa kanyang posibleng may pinamahan ng internal organ. Ang ngayon yan, sumasailangan ngayon sa CT scan ng isang biktima na nasabi nagkakaroon ng bleeding sa kanyang skull ngayon. Yung isa naman ay inaalam pa kung alin sa partay ng kanyang bituka ang maaaring pumutok dahil hindi nakikita rin bleeding sa mga oras nito. Dalawa, dumaan na sa operasyon at ngayon ay nasa recovery room. Sila yung sinasabing stable pero patuloy pa silang binabantayan dahil maaaring magkaroon pa ng komplikasyon at inaalam rin kung nagkaroon ng mga injury sa bahagi naman ng dibdib o yung mga chest injury na tinatawag ng Amang Rodriguez Hospital. Maraming salamat, Ron. Mula sa Marikina. Inireklamo ng mga magulang ng mga estudyante ang ito pamilit sa mga pangkakay na sumama sa mga pagpapalala sa pwede nila, nagsabi daw ang kanilang mga anak na mapagsak sa isang subject ng pinasasama sa pinapin. Ito ay pinaglaan naman ng Kapag walang waiver. College. Kami nakita ang ano. May waiver na yan, diba? Dolan nagkaroon pa ng palipuhan sa nagkakilahang waiver ng paaralan sa mga magulang at yung waiver ng pamilyan ay sinatubig ko na ng eskwelahan. Nagkaroon nga ng karipuhan at ilan nga sa mga magulang pinakamarayang kanina ang nagsabi
na wala sila natanggap o ano na waiver mula sa Best College. Pero yun naman sa mga muna natin ako sa Bente, na nagsabi na nakatanggap sila, pero yung ibang may pura na daw, at alis sa kanila ay nakakatangsa doon na hindi dahil sa ano mga pero sa ating nakuha naman na waiver form mula mismo dito sa Best Day College, pagkaulat na kay Mr. Pablo Ma, ang kanilang prefect for discipline, ay nakasala dito not liable. Huwag ka dyan, asol. Arise, Bulacan, Bacopisag, School of Accounting, ang Best Day College. Wala, pero kung tingin mo, Kailangan doon, required daw yun kasi ibang ang estudyante. Galit na napasubok sa ating kapal ng buhok mo. sa Best Day College ng Philippines. Sa Kapal ng buhok mo, ano? isa ang kanyang anak na sumama sa field mapalot ka. Niya, bukod sa tila may namimili, ay hindi rin daw siya sang-ayon sa pinapipirmahan na waiver sa kanyang anak para sa grade 3. Ang sabi po kasi nila, nung una, pananagutan namin kung may mangyayari sa bata. Hindi ako pumirma. Nung huli na po, last minute na, pinalitan daw po ng school, ang sabi, pananagutan na nila. Yung kung may mga aksidente, sila nang sasagot. Meron din mga magulang ang hindi naman nakatanggap ng waiver. Wala po. Ano yung sigo? Hindi ko makatanggap kasi namin sigo eh. Si Aling Marife, Pepito naman, nag-iiyak sa galit dahil nakasakay pala sa box number 8 ang kanyang anak. Kaya hindi na pigilastahin ang management na eskwelahan. No, it's not. They might get incomplete grade, but not complete kind of subject. Dalawang bus lang yun. Dalawa, tatlong bus sila. May training sila. Kailangan nila may training sa first day. Ngayon, Ipinakita ng Mas News Team ni Mr. Pablo Pan ang sample ng waiver na kung saan nakasaad na hindi liable ang eskwelahan sa lawangan tour incident. Sa nasabing school activity, pero nangako ang management ng eskwelahan na magbibigay ng statement ng dito ang kanilang legal counsel na ang tanungin kung anong plano sa mga estudyante na iwan sa camping site at sa mga namatay. Itinuloy pa rin naman ang eskwelahan ang pagkakong activity ng mga estudyante. Pero hindi na nagustuhan dahil gustong pauwi na lamang ang kanilang anak. Pinasa kanila ang sumakay na bus para pumunta sa Kalerisan para makita ang mga anak na nasa Bagyamutan at ang mga nasa campsite na. Kaya sinasabi naman na mga oras sa gabi, maaaring naging na dito sa alapin lamang na natin sa Best Day College, ito mga ilan sa mga namamilang estudyante at nagilaya sa nagkarito highway sa Nagaritas. So, doon ang plano na ito ay klase ng accounting para sa kanilang undercut naman pag mahabang buhok. report na total na 8 or 9 Bakit sumagod ko ba? ito na itulong sa camping site at sila talagang estudyante ngayon ang Kapag nagpapatuloy sa sinasabi ang camping yun, site at yung mahabang buhok. Tama din, Mahabang wala buhok. siyang nag-uus talaga din na nakasaad na nakalagay dito sa kanilang record ng Best Day College na nagtungkol din sa camping site na yan. At yung bus number 8 niya, na kung saan ang sabi ko sa iyo kung sila sasakay. At sinasabi niya ngayon din na hindi nila na sila itong kanilang pagkakamping. At meron din mga ibang mga magulang na nagtungo doon at sila o mga nagsubing na rin nila Huwag ka na magbayad. na gusto nila makasama. At sinasabi nga nila na sana ipauwi na lang at huwag kayo tulog yung camping na yan. So ano ang desisyon ng school management sa issue ito tungkol sa camping ng mga bata dahil may mga magulang nga na gusto Alam mo ba, makatawag lang. Ngayon, sabi ng Then, naging Meaning, dating dyan ngayon, yun, ang memory at So, memory. ng mga magulang, kaya naman na naging sa kamas na rito kanina, Ha? sila mga bata na nalalawakan na pauwi na. Pero ang ginawa naman ng school, nakita natin kanina, meron isang bus dito na nila Ano yung ligo? Ano sila naman ang ligo? ng magulang para bisitahin yung kanilang anak